Data ang title natin ay Seven Signs of a Saved Person. Itong palatandaan ng kaligtasan ng personal nating pamumuhay. Seven signs of a saved person. Pagpalain ng mensahe ng ating Panginoon, ang kaligtasan na ating pong napag-aaralan sa buhay natin bilang mga Kristiyano, at tayo po ay dapat na ang kaligtasan ito ay sinasabuhay natin. Amen. Bukod sa sinasabuhay natin ang kaligtasan ito ay nakikita yung mga palatandaan na ang kaligtasan ay nakikita sa buhay natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay, ng ating ginagawa. So sabi sa 1 John chapter 5 verse 13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Ang sabi ko, sa kasulatan, sabi niya, sinulat ko ang mga bagay na ito, sa inyo, sumampalataya sa pangalan ng anak na ng Diyos, upang malaman ninyo na mayroong kayong buhay na walang hanggan. So sabi dito ng Lord, isinulat ni Juan ang mga salitang ito para lang iparating na meron tayong buhay na walang hanggan. No, at ang buhay na walang hanggan yan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay karapat-dapat lamang na ito ay naisa sa buhay natin at makita natin yung mga palatandaan na nais ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng Bible, isinulat ko ang mga bagay na ito para ipaalam lamang sa inyo na tayo ay mayroong masasabing buhay na walang hanggan. At nakakatiyak tayo na may buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa. So kanina, siguro kundi lang kami mga sensitive, nasa hospital kami kanina dyan sa Makati, sa Osma, ay nakita namin yung lahat ng dinadialysis. So, siyempre, nag-uwento sa akin yung ganun dahil galing din ako dyan sa ganyan. At nakita ko yung kalagayan ni Brother Roger. Hindi maganda. Parang wala siyang nakikilala. Parang nawawala siya sa ulirat. Marahil siguro baka mataas yung preya niya o mataas yung dugo dahil marumi yung dugo, kaya baka naman na infection o ano pa man sa mga bagay na yon. Pero tinignan ko po yung mga may napansin ako doon, may isang matanda, napansin din pala ng Brother Roger. Butok balat na, dinadialysis. Yung mga ganun, dapat yun nilelet ko na. Mas maganda, may buhay na walang hanggan. Para i-let go man, mayroong tiyak na pupuntahan. Amen. So, kaya nga, tama-tama to na isinulat sa atin ng Panginoon ito para malaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Isinulat ito ni Apostol Juan saan? Sa mga mananampalataya upang sila ay makatiyak sa kaligtasan, inaalis ng katiyakan ng mga pagdududa at takot sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang kaligtasan ay hindi batay sa damdamin, ngunit nakaugat sa mga salita ng Diyos. Hindi yan sa pakiramdam ang salvation. Ang kaligtasan ay nakaugat mismo sa salita ng ating Panginoon. At yun po ay isang malinaw na makita natin sinasabi ng Panginoon. The Bible gives 7 signs of a truly saved person. Some of these signs may not immediately be recognized, especially among the new Christian, but mature with it. Ang Biblia daw ay nagbibigay ng 7 palatandaan ng isang tunay na nagliligtas sa tao. Ang ilan sa mga palatandaan ito ay maaaring hindi agad makikilala, lalo na sa mga bagong Kristiyano pa lamang. Ngunit ipinamumuhay ito na may sapat na gulang. Kasi yung faith natin dapat nagmamature yan. Kung paano tayo nagmamature physically sa mga bilang biological family natin, dapat nagmamature talaga, papamili sa physical
physical na pamumuhay natin. Dapat sa spiritual life ay ganun din. So, merong 7 bagay na palatandaan na ang kaligtasan ay makikita sa ating ipinamumuhay at pinaalam ng Bible para lang masabi sa atin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. So, number 1 na makikita po natin dito ay the Holy Spirit bears witness inside of us that we are indeed God's children. Ang banal na Espiritu, no, yan po yung witness na nagpapatuo sa loob natin na tayo tunay na mga anak ng Diyos. Kasi yan si Holy Spirit, aalisin niya yung duda, yung alinlangan natin, para hindi tayo matrap, madeceive ni Satan. Si Holy Spirit ang magsasabi, anak, may buhay na walang hanggan ka. Na yan ngayon ang palatandaan na sinasabuhay mo. So kaya tayo namumuhay, isa yun sa mga sign ng Panginoon na nakikita sa atin, bunga ng ating kaligtasan, ang makita sa buhay natin na ang testimony natin ay katuwang natin si Holy Spirit sa ating mga patotoo kasi nasa loob yan ng ating pagkatao. Kaya ang patotoo niya, sabi nga, the Holy Spirit bears witness, yan yung nagpapatotoo, at sa loob natin, that we are indeed God's children, na nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Sa Romans 8:16, no, sulat niyo lang para matandaan ninyo, para sa ganon, ay pag may mga tao tayong kausap, lalo na personal natin kaligtasan to, na hindi talaga maagaw to ng kaaway. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Kaya si Holy Spirit, yan ang nagpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo maaaring mag-alinlangan. Kaya kailangan i-master natin ang salita ng Diyos. Kaya kanina pinutulungan ko si Brother Roger, sabi ko sa kanya, huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos na nadidinig mo. Pagtiwalaan mo, kapitan mo, at lakasan mo ang loob mo. Ano man na mangyari sa iyo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Hindi ka naman talo dyan, panalo ka dyan. So, ang nakikita ko sa kanya, nilalabanan niya yung nararamdaman niya, yung kalaban niya, yung takot niya, yung pag-aalinlangan, tsaka hindi pa siya ready para mawala sa mundo ito. So, nandun yung takot at pangangamba. Kaya nga, ang Holy Spirit, yan po ang nagpapatotoo sa atin. Tutulungan tayo. Witness natin yan. Siya yung witness, siya yung magpapatotoo, at magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Hindi po tayo tiyambang anak ng Diyos. Totoong tunay na anak tayo ng Diyos. So sa Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, matapos na marinig natin ang salita ng Panginoon, tinatakan tayo ng Holy Spirit. Yan po yung isa sa mga sign yan. When we receive Jesus Christ, the Holy Spirit enters our hearts and bears witness that we belong to God. So yung Holy Spirit na nakatatak na sa atin ay sabi nga, there is no shadow of doubt, ni anino ng pagdududa ay hindi natin yon nakikita. Sapagkat sa mga puso natin, sa pananampalataya natin, tayo ay ligtas at binigyan tayo ng Panginoon ng destinasyon na pupuntahan natin, hindi po impyerno. Sabi diyan, our hearts that our faith in God save us, and that hell is not our destination. Hindi impyerno ang pinupuntahan natin. Hindi tayo nilaan ng Diyos diyan. Nilaan tayo ng Diyos diyan sa kanyang kaharian at bilang anak ng Diyos. No? So, yun po yung mahalaga. Kaya sa pananampalataya ay meron tayong kaligtasan. Pangalawa, obedience to God's commandments. Isa sa mga palatandaan niya. Pagsunod sa mga utos ng Diyos, kumbaga sa Tagalog. Sumusunod tayo sa mga command ng ating Panginoon para sa ganon, mapatunayan natin sa sarili natin at sa maraming tao, tayo po ay may Holy Spirit, may anak ng Diyos, anak tayo ng Diyos. Sabi nga ng 14
John 14:23-24, Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching." Sinabi ni Jesus, kung ang sino man nagmamahal sa akin, handang sumunod. Kaya ang mga tao na mananampalataya na merong salvation sa life nila, yung first signs and second signs, makikita yun sa kanilang mga pamumuhay. Katibayan na kung mahal natin ang Panginoon, tayo ay susunod sa Kanya. Sabi ba natin, amen? Susunod tayo sa Kanya kung ang sino man ay umiibig sa akin. Bukod doon ay siya ay susunod sa aking aral, ang aking Ama ay ibigin sa Kanya, at kami ay lalapit sa Kanya at kami makakasama sa Kanya. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Holy Spirit nasa ating pagkatao. At yun ang kasama natin. Kaya tayo nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa mga tao, dahil nasunod tayo sa ating Panginoon. Obedience to God's commandment. Dapat yung mga salita ng Panginoon ay 100% sinusunod po natin siya. Ano sabi niya dun sa John 1, 1 John chapter 1 verse 6, no? If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie and do not live by faith, ay by the truth. Kung sinasabi natin na may pakikisama tayo sa Kanya, lumalakad naman tayo sa dilim, sinasabi natin sa ating mga sarili at nakikita sa atin na tayo ay nagsisinungaling, tayo ay hindi namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Saan ka naman nakakita na ang tao may buhay na walang hanggan? Nandyan, umiinom, naninigarilyo, nagbababae, tapos hindi naman nagsisimba, mapanghusga. So yun po yung hindi po matuwid yun sa mata ng ating Panginoon. Hindi nakikita yung talagang tunay na pag-ibig na may pagsunod sa ating Diyos. Sa 1 John chapter 2 verse 3 and 4, then we know that we have come to know Him if we obey His command. Kaya kung alam natin, nakikilala daw natin siya, at kung susundin natin ang kanyang mga utos, ang taong nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi ginagawa ang kanyang inuutos, sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kaya nagkakatalo po yan sa pagsunod. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin natin siya. Pero yung iba, hindi naman talaga sumusunod, sinasabi nilang mahal nila ang Lord, sa bibig lang, pero hindi naman talaga sa puso. Kaya nga, ang utos na hindi ginagawa, kasi sinungaling lang po yan, at wala sa kanya ang katotohanan. Wala sa kanyang uring gawa. No? Many claim that they love God, but they resist Him, obedience to God, as a result having relationship with Him in the sign of salvation. So marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero taliwas naman sa pamumuhay. So marami nagsasabing mahal nila ang Diyos, at hindi naman nila sinasabuhay, hindi naman nila ginagawa. Ngunit ang salita ng Diyos hindi dating dapat nilalabanan. Ang pagsunod sa Diyos bilang resulta ng pagkakaroon ng relationship sa Kanya or ng kaugnayan sa Kanya ay tanda ng ating kaligtasan sa Panginoon. Nasa pagsunod po yan, napakahalaga ito. Ang tunay na pagsunod, sabi nga, total obedience, that not mean we are perfect. Ang kaganapan ng pagsunod ay hindi nangangahulugan tayo ay perfecto. Nagkakamali pa rin tayo. Ngunit kung ating kaligtasan ay tunay, ang hangarin ng ating mga puso ay mapasaya ang ating makalangit na Ama sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, banal na Espiritu na nananahal sa kalooban natin. So kailangan yung makita yung tunay. But if our salvation is genuine, the desire of our heart is please our Heavenly Father by obeying His Holy Spirit, dwelling inside sa lahat ng bagay ng buhay natin, nakakasama natin siya. Nandun yung galaw ng Panginoon. And number 3, love to all people. Nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa tao. Sa 1 John chapter 3 verse 14 and 15, nakita natin yun sa ating monitor.
at malinaw na sinasabi ng ating Panginoon. Alam natin na tayo ay alam natin na tayo lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sapagkat iniibig natin ang ating kapatid, ang sinumang iniibig ay nananatili sa kamatayan. Ang sinuman napupot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao na may buhay na walang hanggan sa kanya. So yun po ay kailangan meron tayong talagang pagmamahal sa tao. Love God and love other people. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo yung mga tao nasa paligid mo. At bukod doon, sabi nga, yung mga taong napupuot sa atin, gaya ni Jesus, minahal niya yan. Bunga yun ng kanyang kaligtasan at pagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. So, sabi pa rin sa Luke chapter 6:27 and 1 John chapter 4 verse 7 and 8, the passage that the love of the Father, including enemies, indicate that we are saved. We can now the command of Jesus to those who hate us. A child of God forgives, blesses, and loves all people. Ang anak ng Diyos, nagpapatawad, pinatawad, at pinagpala at nagmamahal sa maraming tao. Kaya malinaw na sinasabi ng ating Panginoon sa mga talatang ito. Kaya sa kabila, ang mga kaaway ay nagpapahiwatig na tayo ay naligtas, maaari natin gawin ang utos ni Jesus na gumawa ng mabuti sa mga napupuot sa atin, sa mga persecute, sa mga taong naiinis sa Word of God, kinakalaban ng salita ng Diyos. At minsan nga, malungkot nga, yung umuusik pa sa atin, kalimitan mga katubukan natin. Masakit man, pero totoo. Pero salamat sa Diyos, yun ang sabi ng Panginoon, mahalin natin yung mga ganang tao. Hindi lang yung pamilya natin umuusig sa atin, kundi yung mga tao mismong kaaway ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat, na matuto tayong magmahal at sundin, maglilingkod tayo kasi yun ang talaga mga sign ng Panginoon para sa salvation. And number 4, consistent growth in Christ. Dapat patuloy tayong lumalago. Patuloy tayong lumalago kay Kristo. Ang sabi ng 1 Peter 2, chapter 2, maging katulad daw tayo ng mga sanggol. Mga sanggol sa bigyan sa gatas. Give pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Ang salita ng Diyos, ituring natin na parang gatas, parang milk. Tapos ito po yung salita ng Panginoon na kinasasabitan natin at dito po tayo naliligtas. Palawakin natin, palaguin, i-upgrade natin yung ating mga sarili. Kaya ang paglago natin hindi maaaring pigilan. Parang katulad yan ng batang ng dede, parang ayaw ng bitawan yung gatas niya. Growth cannot be stopped among yung born babies. Hindi mapipigilan yung paglago. Kaya yung paglago, nandyan na yan. Ang kailangan lang natin gawin ay sundin yung kalooban ng Diyos. Spiritual growth is a sign that we are born in God's family. Diyan tayo lumalago. Hindi yung, kasi ang iba, pag alam na marami ng alam sa Bible, nakapag-memory verse na, tapos kabisado na yung Bible, tingin natin malago na doon. Ang tunay na paglago, yung na bagong buhay at nag-disciple sa Panginoon. Nagpapatuloy sa Panginoon, hindi mapipigilan ang paglago o ang paglaki ng isang sanggol kapag siya ay sinilang. Namamalayan na lang natin, dati dumedede habang lumalaki na, iba na, nagsasalita na, nakangaral na, lumalago na, yun po ang ibig sabihin nun. Kaya kailangan natin na maging mature Christian na lalakad tayo sa kalooban ng Diyos. Yung problema nga, nakakatulong yan. Yung karamdaman, nakakatulong yan sa paglago natin kasi natututo tayong lumapit sa ating Panginoon.
nagkakaroon tayo ng matalas na kaisipan paano natin isosolve yung problem. Kasi nga, yung Holy Spirit na diniposito sa atin ng Panginoon, narinig natin yung katotohanan, yung 7 sign ng Panginoon sa buhay natin, sinasagawa natin. At iyon ang ating isinasabuhay. No, para tayo ay lalago, merong lumalagong mabagal, merong lumalagong mabilis. Meron namang nahuhuli, yung nahuhuli, nauna. Yung nauna, nahuhuli. No, minsan nga nakakalungkot eh. Yung mga nauna, yung mga nauna ay napunta sa hulihan. Kung sila yung nasa hulihan, yung pa yung masipag mag-devotion, masipag mag-pray, masipag mag-disciple, masipag mag-win. Kaya nga maraming nauuna, nauhuli at nauhuli at nauna. And number 5, we can hear the voice of God. Dapat nadidinig natin yung salita ng ating Panginoon. Nagiging pamilya, ibig nga sabihin, para sa akin, ang magandang term gamitin doon i-master mo na lang yung Word of God. No? I-master mo na lang para at least may maalala ka, may makikita ka na pinapahayag ng ating Panginoon. Sabi nga ng John 10, verse 4, when he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow his because they know his voice. Ang tupa, kilala niya yung kanyang pastol. Pag nadinig niya yung boses ng kanyang pastol, susunod siya. Lalo na pag may pagkain, sumusunod siya. Kasi ang pastol, yan po yung tagapag-alaga ng tupa. Ang tupa naman ay nagre-represent po sa mga Kristiyano, katulad po natin. Kaya nga pag narinig na natin yung tinig niya, siya na yan. Alam natin siya na yan. Kaya ang ating tunay na pastol ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, nauna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang kanyang mga tupa sapagkat kilala niya ang kanyang. Kaya nga, ang ating Panginoon, pag narinig natin yung tinig ng Lord, sa bibig na mensahe ng pastor, sa mga nakakausap natin, meron siyang mga bibig na ginagamit, kilala natin yung tinig ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, dahil may Holy Spirit tayong nagpapaintindi sa atin. Masabi ba natin kami? Yan po yung isa sa pinakamahalagang bagay na makikita po natin. At alam din ng tupa ang kaugnayan sa mga anak ng Diyos ay tupa. Sinasabi sa talata na ang mga tupa ay nakikinig at sumusunod sa mabuting pastor. Sabi nga, that verse says that the sheep hear and follows the good shepherd. At yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Pagsunod lamang tayo sunod ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. The believers, empowered by the Holy Spirit, receive revelation from God. Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10, ang kapahayagan ng Holy Spirit sa atin, tinutulungan tayo ng Panginoon, ini-empower tayo ng Holy Spirit para ma-master natin yung salita ng Diyos, para makalakad tayo ng kalooban ng Panginoon at magawa natin yung pinapagawa ng ating Diyos. Mahalaga po yun. Kasi yung kaligtasan natin, yun ang nagdadala ng mga patutuon sa pamamagitan ng Holy Spirit. And number 6, service to God. Paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi yan tsamba. Kaya ka naglilingkod sa Diyos kasi ligtas ka. Kaya ka naglilingkod sa Diyos na gusto mo ipahayag ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sabi nga, and you will again see this distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. At makikita mong muli ang pagkakaiba ng matuwid at ng masama.
nakikilala natin yon kasi nga sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Diyos na kapag tayo naglilingkod, gumagalaw ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sa Ephesians 2:8, verse 8 no? and 10, hindi po tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Naligtas tayo kasi na-recognize natin yung boses ni Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng ating paglilingkod at pag-follow natin sa ating Panginoon para magawa natin ang kalooban ng ating Diyos na buhay. Sundin ang kanyang kalooban ayon sa kanyang. Kaya mahalaga po yun, yung message na nadidinig natin na sinasabi ng ating Panginoon. And last, number 7, a helpful heart to the needy. Yung pagiging matulungin natin sa ating kapwa. Siyempre, tayo, kailangan din natin, meron tayong isang pusong matulungin sa nangangailangan sa abot ng ating makakaya. Hindi lang yung kaya ka lang tumulong kasi nasobrahan lang, sobra lang yan, hindi ko na kailangan. Tulog ko na sa inyo. Mas mainam yung tumutulong tayo galing sa ating puso. Tingnan nyo James 1:7. Akala nila ang reliyon ay tinanggap ng Diyos na ating Ama bilang, sabi nga sa English version, religion that God our Father accept as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Ang reliyon daw na tinanggap ng Diyos na ating Ama ay bilang dalisay na walang kapintasan. Ang pag-ibig, ang nag-aalaga, ang pag-alaga sa mga ulila at babaeng balot. Yung daw mga babae na wala ng tatay, wala ng nanay, kasama ng mga balot, sa kanilang kagipitan ay pag-iwas sa sariling madumisan ng sanlibutan. Halimbawa, yung byuda o byudo, iniingatan nila yung sarili nila na huwag silang magkaroon ng pagsiping sa ibang babae o magsiping ng byuda sa lalaki. Ingatan nila yun kasi una ligtas sila eh. Mananampalataya sila. No? May buhay na walang hanggan sila. Dapat ingatan nila ang kabanalan bilang balo o byudo sapagkat diyan tumadaloy ang mensahe ng ating Panginoon sa buhay natin. Masabi ba natin amen? Kaya mapalad ang mga ulila. Yung mga ulila naman, yan mga inaasahan, hindi ang Diyos. Makikita mo naman sa kanila kabanalan sa buhay nila bilang mga ulila. Mapalad ang mga tao may malinis na puso sa kanilang pagiging ulila, makikita nila ang Diyos. At makikita nila ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga ang may kaugnayan sa Diyos ay mayroon ding mga katangian ng Diyos. Dati, ang tao ay maaaring makasarili sa at sakin, ngunit ngayon, ang awa at pagbubukas palad ay umaapaw bunga o mula sa kanyang puso o sa pagtulong. Amen? So, yun po yung isang part na yun na makikita natin sa kalooban ng ating Panginoon. Okay, balikan natin number 1. So, number 1, punta natin ako. Huwag natin kalimutan. The Holy Spirit bears witness inside of us that we are indeed God's children. Number 2, obedience to God's commandment. And number 3, love of all people. Yan. And consistent growth in Christ. Yan po yung pang-apat. Yung pang-5 ay God's service. Tama. In number 5, we can hear the voice of God. In number 6, service to God.
And number 7, yung pinakahuli sa lahat. Kaya, help a grateful heart to the needy. Isang pusong matulungin sa mga nangangailangan. Kaya, tayo bilang mga ligtas na, ang signs ng kaligtasan natin ay makikita yung uri ng pamumuhay natin sa itong bagay na inaalam natin. Itong bagay na narinig natin sa pamamagitan ng pamumuhay ng ating ayon sa kanyang kalooban. Amen. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa message mo. Tulungan mo kami na laging gagawin namin ay pagsunod sa kalooban mo. At ang Holy Spirit ay kasama namin nag-witness, nagpapatotoo at sumusunod sa iyong kalooban. At patuloy mo kaming bigyan ng malalim na paglilingkod sa iyong pangalan. At salamat, Panginoon, sa buhay namin ito na lahat kami pinagpala mo, walang nakukumpine sa amin. Hindi kami nadadialysis, Panginoon. Kami pinagyayaman mo, tinutulungan mo. At kapag may karamdaman, pinapagaling mo kami. Yes. At pagpalain mo rin, Panginoon, si Brother Roger. Tulungan mo siya, Panginoon, sa kanyang mga pinagdadaanan napakabigat. At naniniwala ko hindi mo naman siya pinaparusahan, Panginoon. Sadya lang naka-destiny na yung kanyang tinatawid. At ito ay kanyang malagpasan, Panginoon. Yes, Lord. Sa kanyang pagdadialysis, patibayin mo siya sa katagin, Panginoon. At huwag niyo pong pabayaan yung kanyang kaluluwa. Ang kanyang kasawa, mga anak, Panginoon. At ikaw po ang patuloy na purilos sa kanyang buhay. Kaya, Panginoon, salamat ng marami sapagkat ikaw ang himala sa buhay niya. At isang araw, Panginoon, lalabas siya sa hospital na maayos na. Yes, Hindi na po sa ating padadaanin, Panginoon. At tulungan mo siya sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang kaisipan ay hindi po mawala sa sarili, kundi makilala niya pa rin ang mga bawat tao, pamilya niya, at maging mga kapatid sa pananampalataya. Lord, kapagaling po si Brother Roger. Yes, Lord. Alalahanin mo siya at huwag mo siya patayin. At maraming salamat sa iyo, Panginoon. At i-bless mo rin kami, lahat kami rito, Panginoon, na nag-uukol ng panahon. Sa bawat isa, Panginoon. Kaya patuloy kang magimala mula sa buhay ko ni Mr. Melissa, sa kanyang kalusugan, sa kanyang mga anak, Panginoon, sa kanyang nanay, magiging din, Panginoon, sa buhay ni Sister Liwan, sa kanyang kalusugan, Panginoon, sa kanyang mga hinaharap sa pang-araw-araw na trabaho, sa kanyang pagtitinda, Panginoon, at huwag pong magpalas si Vivian, Lord, bless mo siya, kasama ng kanyang anak, ang kanyang mga resources niya, Lord, i-bless mo siya, Panginoon. Bagong si Marilyn, Lord, pagpalain mo, patuloy ka magpalang sa kanyang buhay. Iunat mo ang iyong malaking kamay, Panginoon, na meron siyang balusog na pangangatawan at na tunay na paglilingkod sa Panginoon ng mabuti sa buhay ni Sister Nelly, ganito, pagalingan sa kanyang mga karamdaman, pakahimala sa buhay niya, para sa kanyang mga anak, mga apo, at mga manugang. Bless mo rin si Brother Robert, Panginoon, lalo na sa kanyang araw-araw na trabaho, Lord, sa kanyang kalusugan. Salamat na ikaw nag-aantabay sa kanya. Pagpalain mo, Panginoon, na ikaw magtimala. Magiging Brother Rudy, pagpalain mo. Pati si Abel, Panginoon, i-bless mo sila. At ikaw ang maluwalhati sa mga buhay nila. Panginoon, kami po ay umaasang mayroon kang himala. Sa manaroroon si Edward, si Peter, at ganoon din, Panginoon, si Joby, lalakatin sila. Kung sila minsan ay nadadaig ng mga kainan at maraming kinakaabalahan, tulungan mo sila, Panginoon, hindi ko silang pababayan. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ikaw ang maluwalhati sa mga Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa patnubay ng Holy Spirit,
Amen. and Amen.